Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tiyatalakay na natin yung Kitabuz Zakah. So ngayon, Al-Babu Thalith, Chapter 3, Fi Zakatil Khariji Minal Ard. Ang zaka sa anumang khariju minal ard. Kharij, ibig sabihin, lumalabas mula sa lupa. Zakatil Khariji Minal Ard. Zaka sa anumang lumalabas sa lupa. So ito yung mga pananim. So dito tinukoy, Al-Mas'alatul Ula Matatajib. Wadalilu dalik, kailan nagiging obligado ang pagbabayad ng zaka sa mga pananim. Al-aslu fi wujubiha qawluhu ta'ala. Ang pinanggalingan ng obligasyon na ito ay ang sinabi ni Allah, Suratul Baqarah, verse 267, Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. O mga nanampalataya, magtustos kayo mula sa mabubuting bagay na nakamit ninyo. Nang tinutukoy dito yung kinita sa mga negosyo. At syempre ito rin ang pangkalahatang dalil sa zakah para sa yaman, sa zakatul mal. Na mula rito sa aya na ito, sa dulo ng aya na ito, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Magtustos kayo mula sa anumang pinalabas namin para sa inyo mula sa lupa. Ibig sabihin, pinatubo ni Allah sa lupa para sa atin. So dito, tukoy itong aya na ito bilang pangkalahatang dalil sa pagsasabatas sa zakah. Tukoy ang aya na ito bilang dalil na pangkalahatan sa pagsasabatas sa zakah. Wa tajibu zakatu fil hububi idashtadda al-hab wa sara farikan wa tajibu fit thamari inda badu salahiha bihaytu tusbihu thamaran tayyiban yu'kal. Sa tinutukoy ng mga butil, ang mga butil na ito na maaari ng singilin ng zaka, ibig sabihin, maaari na siyang bilangin nang sa gayon ay matukoy kung ito na ba ay umabot sa nisab, ay kapag ito ay naging matigas na. Matigas na ibig sabihin, nasa anyo na siya na panghuli niyang anyo na papakinabangan. Kasi di ba halimbawa, yung mga halamang butil, yung palay. So, ang palay, alam natin na mapapakinabangan nito kapag matigas na. Hindi yung malambot pa lang. Hindi yung malambot pa lang siya. So, kapag matigas na, ibig sabihin pwede na itong anihin. Pwede na siyang isalang doon sa treasure na tinatawag. Ano ba sa Tagalog yun? Yung nagbabalat ng ng palay. Anong tawag? Ang alam ko lang, treasure sa Tagalog, sa English. O yun, basta ganun. So, basta pwede na siyang gamitin, ganun, at pwede siyang pakinabangan. So, yun ang pwedeng bilangin sa ani na yun, sa particular na ani na yun, nililinaw lang natin, kumbaga. Kung meron kang imbak na palay o imbak na bigas, hindi mo yun isasama sa bago mo ngayon na ani. So, ang tutukuyin dito yung ani na kasalukuyan nang sa gayon magiging mas madali mag-compute ng zakah. Wasara farikan, at ito nga ay, yun nga, nasa anyo na nito na pinapakinabangan. So, yung palay, pwede na itong bilangin, inshallah, na kung pwede na ba itong bayaran ng zakah o kailangan na ba itong bayaran ng zakah. At sa mga bunga naman,
Watajibu fi thimari and the badu salahiha. Kapag okay na ito, na, yun nga, ang katangian ng salah, ng thamar, o kahit nung hub, nung butil, bihaytu tusbihu thamaran tayyiban yu'kal. Kapag ito raw ay pwede nang kainin. So pwede nang kainin, pwede nang pakinabangan. Pero syempre, mayroong mga butil na maaring hindi pwedeng pakinabangan o kainin sa original na anyo nito. Halimbawa yung barley. So, ito ay para pakinabangan ng tao, kailangan mo nang lutuin. Kailangan mo nang lutuin. Pero yung ibang mga butil, o ibang mga ibang bunga, pwede nang pakinabangan. Halimbawa yung dates, pwede nang kainin yun. Hindi yung kailangan lutuin. Pero yung ibang mga butil, kailangan pang lutuin. Bawa mais, palay, at iba pa, kailangan mo na siyang lutuin. Pero ang tinutukoy nga dito na panahon na matuturing na sila na pwede ng pakinabangan ay kapag ito ay nakakain na. Pwede nang makain, either lulutuin o kaya ito ay pwedeng kainin ng direkta. Wala yushtarat lahu al-whole. So yun nga, ito yung sinasabi ko kanina na ang bibilangin yung kada ani kasi walang whole ito. Kung kailan ka umani, doon ka magbibilang ng iyong inani kung aabot na ba ito sa nisab na, kumbaga, pwede kang magbayad ng zaka. Sa nisab na pwede ka nang magbayad ng zaka o obligado na sa iyo ang magbayad ng zaka, insyaallah. So, wala yushtaratu lahu al-whole, so hindi siya kailangan hintayin na umabot ng whole na 1 taon. So wala palang whole talaga. Kasi inaalala natin nung nakaraan, so paano yung kung merong whole yung mga pananim? Hihintayin pa ng 1 taon, halimbawa pechay, alam naman, patagalin mo na 1 taon yung pechay para bayaran ng zaka, so wala pala talagang whole ang pananim. Liqaulihi ta'ala, wa atu haqqahu yawma hisadihi. This is Suratul An'am, verse 141. At bayaran ninyo, ibigay ninyo ang karapatan nito sa araw ng pag-ani dito. So yun ang kumbaga kapalit ng whole. Kung kailan naanihin, doon ka na magbibilang ng iyong pananim para mabayaran ang zaka nito. Fatajibu zakatu fi kulli mikyalin mudakhar min al-hububi wa thamar. So, obligado ang zaka sa bawat volume, yung mikyal na tinutukoy dito, volume, mudakhar na naiimbak na mga butil at bunga. At tinukoy dito yung ilan sa mga hubub at thamar, kalhanata, والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب ولا تجب في الفواكه. So yung mga pananim na sisingilin ng zaka, yun nga yung mga butil at mga bunga. Butil at mga bunga. Yung tinutukoy dito na hanata, so dito sa translation ni Sheikh Salman, trigo. Sha'ir, yung cebada. Durra, yung mais, yung corn. Aruz, yung palay. So dito sa aruz, ang tinukoy palay. Hindi yung bigas. Kasi sa palay pa lang pwede na siyang pagbayaran ng zaka. Palay pa lang siya, ibig sabihin, maaaring hindi pa siya namimil, kumbaga hindi pa siya natatanggalan ng balat o hindi pa siya nagiging bigas. So pwede na yung pagbayaran ng zaka. Yung tamar, syempre yung dates. Yung zabib, yung pasas, raisins, na pinatuyong grapes. Yun yung raisins. Wala tajibu fil fawakih. Hindi ito obligado sa iba pang mga prutas at gulay. So dito, hindi nga nabanggit yung grapes. Ang nabanggit dito yung zabib. Yung raisins. Kasi nga lahat ng ito ay pwedeng tatagal ng mahabang panahon na hindi siya masisira agad-agad. So, hindi kasama sa mga sisingilin ng zaka ang fawake, mga prutas.
Wal khudrawat, mga gulay. Khudrawat, sa konteksto ng gulay na kumbaga kung ano ang pagkakakilala ng tao, whether gulay man ito o kumbaga identified siya as gulay talaga. So hindi siya sasama sa mga babayaran ng zakah. Falmikyalu, at yung takal o yung volume na tinutukoy, likaw din Nabi sallallahu alaihi wasallam i'taraba at tawsiku fihi wa huwa at-tahmil. Yung sinabi dito na mikyal, so kailangan ito ay naayon dun sa pinagbatayan nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na waska, na ito ay sukat o bilang ng mga butil o ng mga thimar, mga bunga na ikinakarga. Mamaya madidetalye pa rito kung gaano karami ito. Wal mudakkar, yun nga, liwujudil ma'na al-munasib lil-ijabi zakati fiha. So itong mudakkar na ito o muddakar sa kahulugan na ito yung kondisyon para matukoy kung kailangan bang singilin ng zakah ang anumang pananim, na ito ay pwedeng iimbak. At ito ay nasa kaparehong kahulugan din doon sa zakatul fitr na pwedeng iimbak. Qutul balad na pwedeng iimbak. Yung natural o usual, normal na pagkain sa lugar na yon na pwedeng iimbak. Kasi maaring makakatanggap ang tao ng zakatul fitr na mas marami pa kaysa sa isang ng pagkain, pero kumbaga pwede naman niya itong iimbak at hindi ito basta-bastang masisira. Wa ala hada fama lam yakun mikyalan wala muddakharan min al-hububi wa thamar fala zakata fihi. At mula nga rito sa prinsipyo na ito, kapag ang anumang butil o prutas ay hindi natatakal, hindi siya sinusukat sa pamagitan ng volume, o hindi siya naiimbak ng matagal, walang zakah sa mga ito. At dito na nga rin mahuhulog sa pangkalahatan ang iba pang mga prutas at iba pang mga gulay. As in lahat-lahat. Ang sisingil lang ng zakah, ito lang yung mga natukoy dito. So kaunti lang pala talaga yung pwedeng singilin ng zakah. Kaunti lang talaga ang pwedeng singilin ng zakah. Ito mga ito lang. Pero pwede nga madagdag dito, di ba? Hindi nabanggit dito. Merong mga butil na wala doon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa yung mga yung beans na na kumbaga hindi yung bagyo beans. Yung beans na na butil, munggo. Butil din yung munggo. So yun ay maaring napapaloob din sa sisingilin ng zakah, insyaallah. Si mga kondisyon para matukoy nga ang pagbabayad sa zakah ng mga tumutubo sa lupa. Yushtaratu li wujubi zakati fil hububi wa thamar syartan. So merong dalawa na kondisyon para matukoy ang pagbabayad o magkano yung babayaran mo na zakah. Dalawang kondisyon. Una, bulugon nisab. So merong nisab. At pangalawa, an yakunan nisab, mamlukan lahu, waktu wujubi zakah. Na dapat itong sisingilin ng zakah o yung ibabayad mo ng zakah ay mamluk, pag-aari mo talaga, kompleto. Kasi sa lupa, madadaanan pa natin mamaya, may di ba? May mga komplikasyon kasi sa mga pagtatanim sa lupa. Kasi limbawa niyan, ka lang yung tawag doon, kasama. Nakikitanim ka lang sa lupa ng iba. So merong porsyento pa yung may-ari. So maaring dahil doon, kapag kinuha niya yung porsyento niya, mawawala na sa nisab yung inani mo. So yun yung kondisyon na tinutukoy dito na pangalawa. Wala ng whole. Ang whole,
nito, kumbaga, kada ani mo, insyaallah. Kada ani sa kahulugan na, kumbaga, yung kabuuan ng iyong inani sa isang season ng pag-ani. Nag-ani ka ngayong araw, tapos bukas nag-ani ka uli. Isang anihan lang yun na may tuturing. At kung nag-ani ka dito, may iba-iba kang taniman, may inani ka rito sa San Gabriel, tapos meron kang lupa sa San Juan, so maaari din yung mabilang na isang anihan. So maaari din yung mabilang na isang anihan, lalong-lalo na kung isang uri lang naman ng pananim ang iyong inaani, insyaallah. So nisab, wa huwa khamsatu awsaq. 5 awsaq na volume ng pananim. Kasi nga ito yung tinutukoy dito sa mikyal. Nang tinutukoy dito, pinag-uusapan volume. Volume ng pananim. So merong hadith, iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, laysa fima duna khamsati awsaqin sadaqa. So anumang inani ninyo na mga butil at mga bunga na hindi aabot sa 5 awsaq ay wala itong sadaka. Ibig sabihin wala itong zakah na ibabayad dito. Ngayon yung awsaq o ang isang wasak, ang estimate dito ay 300 na sa'. Wal wasaku hamlul ba'ir, at yun nga, doon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung wasak nga, katulad ng binanggit ko kanina, ito yung volume ng kayang kargahin ng ba'ir, ng kamelyo. Ganun karami. So kaya niyang bumuhat ng 300 sa'. Wal wasaku hamlul ba'ir, ang isang wasak ay yung isang karga na kayang buhatin ng camel, wa huwa sittuna sa'an bisa'in nabi. At ito nga ay 60 na sa', yung sa' ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khamsatul awsaq thalathatu mi'a sa'. At ang 5 awsaq ay 300 na sa'. Ala etibaran an nawazni sa' itnen nukta 40 kilograman. So, dito 2.4 lang yung ginamit nila. So, kung 2.4 kilos, kada sa, ang magiging timbang ng nisab ay 612 kilos. 612 kilos. Sitamia et na 10 kilo. 612 kilos. Mas mainam na kunin natin to bilang nisab kasi mas mababa. So kung meron kang 600 kilos, so pwede mo na yung bayaran ng zakah, insyaallah. At pangalawang kondisyon, an yakuna nisab mamlukan lahu waqtu wujubiz zakah. Sa nisab, ibig sabihin, yung kabuuan ng inani mo, na dapat ito ay pag-aari mo. Nakatulad din halimbawa sa pagko-compute ng zakah para sa yaman, sa ibabawas mo na rin sa iyong total na yaman ang iyong mga utang. Na siyempre, babayaran mo yun at yung pera na yun, kumbaga hindi talaga sa'yo. Kaya ibabawas mo na yun. O kaya meron kang mga pagkakautang pa na pasweldo, so ibabawas mo na rin yun doon kasi tinitake into consideration na rin siya na mawawala na rin siya sa'yo soon. Kaya hindi na siya sasama sa bilang. Ngayon kung nag-ani ka, so tanggalin mo na dito ang lahat ng mga kailangan mong pagbayaran. So kung halimbawa, yung lupa ay hindi sa'yo, yung may-ari ng lupa, merong porsyento dahil sa inani mo, so ibawas mo na yun dito. At ang isisingil mo na lang, ang sisingilin na lang sa iyo ng zakah ay ayon sa kung ano ang natitira na lamang, kumbaga na ani mo kapag nabawas na ang iba pang mga bagay mula doon sa iyong inani. Alhamdulillah. So ito yung zakah para sa sa mga tumutubo.
Ngayon panghuling ngayong gabi, inshallah, fi miqdaril wajib. So, gaano karami ang ibabayad mo naman na zakah? Wal wajibu fil hububi wa thamar, ang obligado na ibayad mo sa bawat zakatable na bunga at mga butil, al-ashru fima sukiya bila kalfa. Ang ibabayad mo ay 10%. So, hindi siya 2.5% katulad dun sa gold, silver at pera. Sa 10%, kapag ito ay sukiya bila kalfa, kung yung taniman mo ay natutubigan ng walang irigasyon. Ibig sabihin, merong natural na tubig na dumadaloy doon. Bawa dito, yung ibang taniman dito, di ba? Dinadaanan siya ng sapa o dinadaanan ng tubig ng ilog na dinadivert nila. So yun ay, kumbaga, wala silang ginastos. So, babayaran niya ay 10%. So, kung kanina natukoy na nisab ay 612 kilograms, so yung babayaran mo lang dito na zaka, 61 kilos lang. Napakaliit, kumbaga, kung ihahambing doon sa, pwede mo nang may benta. So, nga, bila kalfa bi ankanat asyariya, o tuska bima'il uyun. So, halimbawa, maaring wala kang ginagastos doon sa patubig o kaya galing ang tubig mula sa bukal, so 10%. 10%. Wanisful ashar fima sukiya bimena. Pero siya naman, kung merong patubig, o meron kang, kumbaga nagdidilig ka, kumbaga may binabayaran kang tubig para madiligan yung pananim mo. O kaya gumagamit ka ng ng pump. Yun yung tinutukoy dito na na pinagkaiba. Kung meron kang effort para madala yung tubig sa iyong pananim, yun yung distinction nilang dalawa. Kapag wala, normal na nauulanan o normal na mayroong sapa na dumadaan sa lupain mo, na nadidiligan yung pananim mo, 10%. Pero kung gumagastos ka para magkatubig yung pananim mo, nisful ashar, kalahati ng 10%. Ilan? 5% ang iyong zaka. Biyan kanat tuska biddilai wassawani. Na kapag ito ay nadidiligan nga na kailangan mong gagastosan ito, kapag ito ay didiligan sa pamagitan ng sawani o dalai o sawani, dala, ibig sabihin mga timba, at yung mga sawani, iba pang mga paraan ng pagdating sa iyo ng tubig. Halimbawa, gumagamit ka ng lalo na yung unang panahon, yung water wheel, na hinihila yun ng camel o ng baka, kabayo, donkey, para umangat yung tubig mula sa ilog o sa sapa, 5% yun. 5% lang ang babayaran nila. So, ang dalil dito, yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat ni Imam al-Bukhari. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fima sakatus sama'u wal anharu wal uyun, aw kana ba'lan al-ushur." Ang anumang dinidiligan o natutubigan sa pamagitan ng langit, ibig sabihin ng ulan, o ng ilog o bukal o tubig mula sa lupa, 10% ang kanilang zakah. Wa fima suqiya bis-sawani aw an-nadah nisful ashar. At kung ito naman ay natutubigan sa pamagitan ng pag-iigib, sa pamagitan halimbawa ng camel, at hindi ito likas na nadidiligan, ang kanyang zaka ay 5%. Alhamdulillah. So ito yung yung tungkol dito. At yung susunod na matatalakay natin yung iba pang mga bagay na maaaring makuha sa lupa, yung rukaz at iba pa. Yung rukaz, yung mga treasure at iba pa, inshallah. Sa tutuloy natin ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.